So let's begin with our blog project. So I give you time to copy. Ito ang ating default. So same procedure lang din like ng mga nauna nating project and activities. So be sure lang na na-copy yung mga libraries natin. Okay? Then don't forget yung document type natin. Okay? So first, sa loob ng body, gawa muna tayo class ng navvar. Okay? So nav, then close na natin dito. Okay. Then gamit tayo class dito ng class. So gamit lang tayo ng navvar. Okay. Then ipasok natin siya sa container. Okay, div. So div ulit dito. Then class, so gamit tayo ng container fluid. Then gawa tayo ng yung ating pinaka header. Okay, gawa tayo ng div. Then dito rin closing ng div. Then, dito, lagay tayo ng class. So, yung para sa ating navvar brand. Okay. So, header muna. Dito, hop. Navvar header. Then, dito yung brand sa loob. Ayan. So, gawa tayo ng A, anchor tag. Then, A class. So, dito natin ilagay yung navvar brand. Then, yung ating href. So, wala muna tayong ilalagay na link. Okay, so yung number sign lang. Then, lagay natin the blog. So, save. Then, refresh lang natin. So, ito yan. Okay. Then, so, next, dito sa baba, dito sa baba nung div tag na to, nung header. So, gawa tayo ng unordered list, ul. So, ul. Then, gawa tayo ng list. So, list. List. Then, gawa tayo ng href. Href equals yan. Then number sign. So ito yung home natin. Then copy na lang natin, dalawang kopya pa. Copy. Oops, naputol. So ito yung pinaka menu natin. Home, about us, and contact us. About us, then ito ay contact us. Okay, so save, refresh. So okay, lagyan natin dito ng class name. Okay, class, ayan. Then lagyan natin navvar. Okay. Now, yan. Tingnan natin. Refresh. Ayun. So, pero ilagay natin siya rito sa right. So, paano yun? Navvar right. Okay. Save and refresh. Okay. So, So, modify natin class etong part na to. So, let's try na palitan. Okay? So, gawa tayo rito ng style. Style. Then, dito. Style. So, okay. Then, navvar.
So, ito, modify natin yung navbar. So, ito, yung navbar na yan. Okay, yung anchor tag. So, yung pinaka-text niya, tinawag natin, ano. Then, close. Then, let's change yung color. So, yung text, no, gawin natin siyang white. So, save. So, refresh. Nawala. Kasi ginawa natin siyang white. Diba? So, siguro palitan natin yung background ng body. So, let's try. Dito sa body, lagyan natin ang style to. Style equals double quote. Pwede ng CSS dito. Background silver. Yan. Save. Refresh. Ayan. Okay. So, yan. So, gaya ng sinabi ko, class, yung mga classes kay Bootstrap, pwede mo siya actually i-modify. Okay? So, for example, ito, gawin natin siyang nav bar default. So, pagka naka-default siya, diba mangyari? Tingnan natin. Ayun. So, ito yung default niya. Diba? So, if you want to change, for example, kunin mo to. So, copy. Yan. So, if you want na i-modify siya, so, pwede mong gawin ganito. Just simply call yung class name, then background, for example, green. Okay, let's see. Natin. Ayun, 'di ba? So pwede mong i-default yung kulay or i-modify yung color niya. Okay? Pero hindi ganyan yung gagawin natin. So pinakita ko lang sa inyo, class, na yung mga classes, no, pwede mo siyang i-modify. Okay, depende dun sa kulay mo. Kasi meron yung default na attributes, properties. So pwede mo yang i-modify. Okay? Be sure lang na kapag ka magmo-modify ka, laging nauna yung default. Kasi ito yung default niya, which is yung gray color nung default navbar. So, kailangan, after nung default, saka mo isusunod yung modifications. Kasi hindi siya magte-take effect kapag ka nauna yung custom style mo bago yung default. Kumbaga, i-replace lang din niya. Okay? So, balik muna natin sa dati. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo, no? So, ito muna yung gagawin natin. Yan, itong naka-white. Then, palitan natin yung hover. Okay? So, change natin yung hover. So, paano gagawin yon? So, tawagin mo lang din yung hover kasi nito papalitan natin eh. So, tawagin natin yung nav. So, itong portion na to. Then, yung list. So, dito siya. So, nagne-next siya. Then, yung anchor tag natin. Then, yung hover. Okay. Yan. Then, close natin. Then, background. Then, make it orange na lang. And, okay. Save. Oops. And, refresh. Oops. Bakit di siya nagpalit? So, tingnan natin. Nav li background. So, okay. So, baka dun sa spacing natin. Save. Refresh. Ayun. Okay. So, gaya ng sinasabi ko, class, kahit yung spacing, ano. So, consider mo rin yung space. So, kailangan dito sa portion na to magkadikit. So, yan. Okay? So, nakita nyo naman, ano, possible siya mag-error in terms of space. Kaya, maging aware kayo dun sa spacing at saka dun sa mga closing tag. Okay, ayan.
So, next, gawa tayo class ng new page dito. Then, copy natin to. So, cut. Lagay natin dito. Then, ayusin natin. So, gawin na lang natin siyang external. Okay? Oops. Ayan. Okay. Ilabas natin. Yan. Oops. So, file, save as, dun sa CSS, for example, custom style mo to, diba? So, gawin natin style ko to, .css, ayan. Okay. Then, pagdating dito, tanggalin mo na lang to. Okay. I-ano na lang natin. Copy natin to. Okay. So, dito natin siya lagay. Then, replace natin to sa style ko to. Style ko to .css. Okay? So, every time class na meron kayong custom na CSS, so be sure lang na lagi siyang susunod dun sa default. Okay? After, ito kasi default na CSS natin eh. Okay? So, magte-take effect yung custom CSS natin after nun. Okay, so hindi pwedeng mauna tong file na to bago ito. Kasi mag-overlap lang din yan. Okay? So, save. Then, refresh. So, dapat parehas lang. Ayan, parehas lang. Okay? So, save ulit. Ayan. So, yun yung ginawa natin. Ano? So, continue lang natin yung ating tutorial. Okay, so mag-insert muna tayo ng image dito. So, balik tayo dito. Then, lagay lang natin. Gawa tayo rito ng header. Header. Ayan. Header. Then, lagay tayo ng style. So, yung background. Okay, the URL. Then, download lang kayo class ng any image, no? So, header.jpg. Then, yan. Then, maglagay din tayo class nung text. Okay. So, div. Then, close tayo ng div dito. Div. Okay. Then, tapos is-enter na natin. Okay. Class equals to text center. Then, lagay tayo rito ng h1. Okay. h1. Then, for example, lagay natin the blog. Okay. The blog. Okay. Then, dito, another div tayo rito. Then, lagay natin dito class lead. Okay. Then, for example, welcome to my blog. Okay. So, save. Refresh. Okay. So, ayan. Okay. So, basta naman yung ating image, okay? So, ayusin lang natin yung ating ilagay. Then, andito kasi yung text natin, ano? Then, yung welcome to my blog. So, andito. So, ayusin natin yung ating image, ano? Tsaka yung text. So, gawin natin dun sa may taas, ano, dito sa may navbar. So, asan na yung sa may nav lang natin. Okay, so dito. Ayan. So, be sure lang class na nailagay nyo tong navbar custom.
Okay? So, gagawa kasi tayo ng bagong class name. So, ito. Navbar custom. So, copy. Then, lagay natin dun sa style. Okay. So, lagay natin dito. Okay, navbar custom. So, ayusin muna natin yung ating CSS. Then, close. So, lagyan natin ng position. Then, lagay natin, absolute. Okay, top. Siguro i-0 natin. With, 100 px. Percent ang gamitin natin. 100%. Ayan. Then, be sure lang na i-close natin ang tama. Okay. So, refresh. So, ayun. Medyo umangat na siya. Okay. So, isin pa natin. Naka-center to. Okay. Then, gawin natin class yung header. Okay. Header. So, i-resize natin. So, okay. So, yung header natin. So, ito yun. Okay. Ayusin natin. Yung height. So, lagay natin, for example, 300 px. So, yan. Pwede nyong galawin naman to class. Depende na sa image na na-download ninyo. Padding. So, 100 px. Ito yung bottom, top. Okay. Then, ayan. Okay. Oops. Then, yung ating width. Gawin natin 100%. Ayan. So, oops. Yung ating colon. Ayan. So, save. Refresh. So, ayan. Okay na. Sumakto na siya. So, nawawala lang to. Ayan. Ito. Itong part na to. Okay. So, lagyan natin ng So, yung header medyo subukan nating tanggalin to. Okay. Ayan. Hindi na natin kailangan kasi meron na tayo rito. So, lagyan na lang natin dito is yung color. So, for example, white. So, tingnan natin kung okay na siya. Ayun. Okay. So, meron na tayo. Then, eto. Ayusin natin tong size na to. Tong part na to. Tong the vlog, no? Then, so, dito na lang natin ilagay sa may pinakataas dito. After ng background orange. So, nav bar. So, header. So, yung pinaka-href yung modify natin. Kaya, yan, i-resize natin. So, tatawagin mo yung pinaka-a tag ng navbar header. Then, font size. So, for example, gawin natin 25 px. So, save. Then, refresh. So, ayun. Na-resize na siya. Okay. So, next. So, ano pa ba? Pwede nating ayusin. So, siguro, i-size natin ng konti yung yung dito. Ito. Okay. So, lagyan ulit natin siya ng CSS dito. So, header h1. Okay. Then, yan. Close natin yung brace. Lagyan natin font size. So, for example, gawin natin siyang 50 px. Okay.
So, save and refresh. Ayan. So, mas okay na siguro yan. Okay. So, another thing. So, for example, lagay tayo rito class ng group, no? Group button, yung may search. So, try natin. So, balik ulit tayo dito sa index file natin. So, saan ba natin siya pwedeng ilagay, ano? So, siguro after na lang nitong UL. Okay? So, sige, enter tayo rito. Ayan. Then, gawa tayo ng div tag. So, ito yung first div natin. Okay, oops. Close natin. Then, so, laglagay tayo class ng class. Then, yung ating nav bar. Then, nav form, gagamit tayo ng form class, inline. Then, nav bar. Ilagay natin sa right. Then, lagyan na rin natin siya ng style. Lagyan natin ng padding. Siguro mga 10. Oops. So, yung padding natin ay mga 10 px. Ayan. Oops. Ayan. So, doon tayo maglalagay, ano. Yun. So, okay na. Nag-move na siya. May padding na siya. So, next. So, lagay tayo class dito ng another div tag ulit. So, baba natin dito. Gawa muna tayo ng input, no? So, lagay natin dito ng class equals input group. Okay. Then, sa loob ng div class input group, so, lagay tayo class nung input type, diba? So, text, then class, then yung ating form control. Oops. Ayan. Then, tingnan natin kung meron na. Ayun. So, ito na siya. Ito na yung form control natin. So, lagyan natin siya ng button. So, another div. Another div tag. Okay. Another div. Then, lagay tayo class dito ng class equals to input group btn or button. Okay. Oops. Then, lagay tayo class dito ng button. So, okay. Gamit din tayo rito ng glyph icon. Okay. Then, sa loob ng button, so, gawa tayo nito ng iClass. Okay. Equals double quote. Then, close natin yung ating class. Okay. Then, lagay tayo rito ng glyph icon. Hop. So, yung ating search. Ayan. So, glyph icon search. Then, lagyan natin ang class ng button natin. Class btn. So, i-default na lang natin. Okay. So, ito yung portion na yun. Ano? Tingnan natin kung tama ba. Ayun. Okay. So, ayan. So, naglagay lang tayo ng image, no? Then, naglagay tayo ng search. Okay. So, continue lang natin yung ating tutorial for this blog project. So, lagyan natin class ng content, yung ating blog dito sa part na to, no? Itong gray part na to. Itong gray body, lagyan natin. So, after nung header, so, create lang tayo class dito ng divider. Okay. Div. So, then, pasok natin siya sa row. So, ayan. Div class equals double quote row.
then another div. So gagamit tayo class dito ng column. Okay, so column. So yan. So siguro start natin with class equals yung number of columns. So saan siya magi-start? So medium lang siya, yung 8. Then offset. So ibig sabihin sa number to siya magi-start papunta sa 8. Offset -2. Ayan. Okay. So sample nga natin, lagyan tayo ng content. So ayan, nandito siya. Sabihin dito tayo mag-start. Okay, so pinakita ko lang. Then lagyan tayo class dito ng divider, div, closing ng div. Then lagyan tayo rito ng ID. So post. So pwede namang class pero try naman natin gumamit ng ID. So gagamitin natin yan for the CSS design. Then lagay tayo ng heading. Heading H1. Yan. Then href equals the number sign. Then lagay natin any topic so for example my topic on my blog, so okay na lang maglagay ng topic ng blog ninyo. Okay, so parang ito yung pinaka topic. Then siguro dito, so paragraph na lang, p tag. Then for example so siguro tell something about your blog, so dito natin ilalagay yon. Tell something about your blog. So goes here. So dito makikita yon. Then dito sa baba lagyan natin ng siguro kunyari yung date, so yung date. So paragraph din. Then for example June 6 June then 2021. Save and refresh. So ayan na, nandito na siya. So ayusin natin ng konti. Siguro ito, Ctrl Z. So lagyan natin to ng class equals double quote lead. So para ma-resize naman siya. Ayan, nag-lead na siya. Then so another, siguro apply na natin to ng CSS, so design natin. So dito siguro tawagin na natin yung ating post na ID. So then lagyan natin siya ng border equal border dash bottom. So 1px lang, solid siya, naka-black. Okay, para maayos. Then another, so yung ating post H1, so edit na rin natin. So i-bold na lang natin para mas maganda. Font weight is bold. So be sure lang na may colon and semicolon, Then so tingnan natin kung anong changes, kung nag-take effect ba. So ayun, meron na. Okay, then yung border natin meron na rin. So ito yun. Okay, then another, yung ating lagyan natin ng design yung ating H1, I mean yung anchor tag. So yan. So ang tina-target ko rito itong A tag. Okay, so from post H1 to A tag. So yan. Then lagay natin dito color. So for example
yellow. Oops. Yan. Then, text decoration. So, yung text decoration, tatanggalan natin yung, yung para pagka pinoint mo na siya, hindi na siya magaganito. Ayan, line. Tingnan natin. Ayun. Okay. Kaya lang na walang hover. So, lagyan natin. Para mas maganda. So, just simply copy na lang to. Hindi tayo masyadong mahirapan. Then, lagay natin hover. Hover. Oops. Hover. Then, i-close natin. Then, ano bang hover ang pwede mong i-kulay? So, color, for example, red. So, dito class, ma-review yung inyong CSS, So, ang ginagawa kasi natin class, minomodify natin yung mga class name kay Bootstrap. So, pwede nating i-modify depende sa gusto natin. Ayun, 'di ba? So, another. So, So, balik tayo dito. So, siguro class para mas maraming content, natin, dagdagan natin. So, copy lang natin ito. Oops, medyo dikit natin ng konti. So, copy natin. So, copy. Yan. So, kayo na lang yung mag-adjust or magpalit ng mga content. So, pwede kayong maglagay kung anong content or anong vlog yung gusto nyo ilagay. So, yan. Lagay lang natin siya ng laman para mas magmukha siyang vlog talaga. Okay. Isa pa. Okay. Yan. Then, save and refresh. So, ayan na. May laman na yung ating vlog. Okay. So, pwede nyo na lang lagyan ng link yan. So, naka-ready na siya. Okay. Then, lagyan natin ng button. Dito sa pinaka-last. Okay. So, dito. Sa ilalim. So, another div. Ulit tayo rito. So, div. So, button lang naman to. Okay. So, pwede nyo pang enhance yan. So, gawa tayo ng button. Button. So, yan. Okay. Then, lagay natin, for example, ito, yung older post natin. So, lagay tayo ng class equals double quote, btn default. Then, yung size, diba? Large, LG. Then, save, refresh. So, ayun, medyo malaki. So, lipat natin dito sa bandang right. So, so, lagay natin dito na lang sa may div. So, class equals double quote, text up, text, right, text right. Yan, save. Ayun, nasa right na siya. So, apply natin ng CSS, itong button natin. So, gawa na lang tayo ng custom CSS natin. So, for example, anything naman, kasi custom naman to, down btn. So, ibig sabihin, once na kinilik natin. Okay? So, kunin natin yung class name na yan, which is yung down button. So, copy na lang natin to. Copy. So, avoid nyo yung mga space. Yan, dito. Tingnan natin. So, lagay na lang natin dito sa bandang baba. So, ito yung class name natin na custom class name. Then, so, open, parenthesis, then close. So, yan. Mari-review class yung CSS na knowledge ninyo dito. So, padding, gawin natin, siguro mga 50px. Yan. Then, 0px. Okay. Then, another, yung mismong button, .btn. Baguhin din natin.
Okay. So, lagay natin border. So, radius. So, gawin natin 0. Ayan. So, bahala naman kayo class sa design. Ano? Pwede namang i-modify nyo talaga yan. Button, default. So, lagyan natin ng hover. Okay. Then, ano natin? I-close natin. Then, try nga natin. For example, background. So, red na lang. So, save. And refresh. Ayun. So, nagbago na siya. Okay. So, ito yung button natin. So, hindi pa siya nagpa-function. So, design lang naman tayo. Okay. So, yan yung sa ating bootstrap, no? Na merong content. So, continue lang natin yung ating tutorial. So, lagyan naman natin siya class ng footer. Okay? So, balik lang ulit tayo dito sa ating index file. So, dun sa pinaka baba. So, dito. After nitong last div natin. So, lagyan lang natin ng another div tag. So, ito yung pinaka footer menu, no? Gawa natin siya ng footer menu. So, or another link sa footer. So, class, gamit tayo ng container fluid. Yan. Then, gamit tayo ng UL, unordered list. UL. Then, LI. Then, lagyan natin class ng href. Href equals double quote. Then, number sign. So, yung first is yung sa home. Then, dagdag pa tayo ng iba pang link para sa pinaka-footer natin dito. Oops. So, actually, ano lang naman to? Menu. Simpleng menu lang. Okay. For 5. So, hanggang 5. Ito, technology. Example, may kinalaman sa health. Ito ay science. Then, for example, ito may kinalaman sa nature. Oops. Nature. Save, refresh. So, ito. So, applyan natin ng CSS. So, UL class equals double quote nav bar, then nav. Okay. Oops, nav. Then save. So, ayun. Oops, bakit nahiwala yung isa? So, anong wala? Okay, div class nav bar home. Okay. So, siguro ano na lang natin? I-center natin. Okay. So, yung home nasa taas. So, check natin. Ano yung nawawala? Home, href. Ayun. Kalimutan nating isarado. Okay. Diba? So, yan yung nawawala. Hindi natin nakita kagad. Hindi natin na i-close. So, yan yung mga possible error talaga, no? Pag hindi mo na i-close ng maayos yung ating mga elements. Okay. O, baligtad tayo dito. Yan. So, yung proper close. Yan, tama na ba? Tingnan natin. Save and refresh. So, ayun, okay na siya. Okay. So, i-center natin. So, pwede tayong mag-create ng sarili nating class name dito. Nav, then my center. For example, ayun yung gusto nating class name. Then, dito na lang sa
style sheet natin. So, gawa tayo na sarili nating class name dito. Ayan. Then, siguro, gawin natin float. So, none. Then, display. I-table natin. Table. Table layout. So, yan. So, kung may mga CSS kayo class na hindi maintindihan, just simply copy and paste nyo lang sa Google. So, marami kayong makukuhang reference ng mga CSS. Auto. Okay. Then, save and refresh. Okay, ayun. Naka-center na siya. Then, so, baguhin natin yung hover. Okay, para maiba naman. So, then, lagay natin dito. Yes, yan. Then, tawagin mo yung li. Oops. Kalimutan natin itong period. Yung dot. So, ayan, yung ibig sabihin niyan is class. lia for the hover. Then, gawin natin background. So, for example, white na lang para maiba naman. Save and refresh. So, ayan na. Okay. So, then, sa pinakataas, dito, baguhin natin yung ating link. So, ayusin na natin. Lagyan natin siya ng laman, yung ating mga href. So, itong home natin, ito yung pinaka-default natin. So, index.php. Then, for example, lagay na rin tayo dito ng about.php. Then, another. So, kopyahin natin to. For example, dito tayo maglagay ng post, no? Kunyari, meron tayong post page natin for our blog. So, lagay natin dito post.php. So, ayan. Post. So, i-ready na natin to. Then, contact.php. Ayan. So, ayan. Save. Ayan na. Okay na. Then, refresh. So, etong post. Paganahin natin yung post, ano? So, ayan. So, for example, save as natin to. Save as. Ayan na. So, actually, may copy na pala ako, no? So, save nyo lang siya as post.php. Ayan. So, refresh. Ayun. So, ito yung na-save nating post.php. So, wala pa tayong about. So, post lang. Okay? So, parang kinilone lang natin, ano? So, ayan. Post.php tayo. Ayan. So, open nyo yung post.php file. So, hanapin nyo lang yung generate nyo. Ayan. Okay. Open din natin yung index. Ayan. So, naka-open na yung index and post.php file yung sinave as natin. Then, ang gagawin natin class, burahin natin lahat nung post. Magtara lang tayo ng isa. Okay. So, hanggang dun sa button. Ayan. Okay. So, tira ka lang ng isa. Ayan, ito. Refresh. So, ayan. Nandito na tayo. Okay. So, sa post.php. Okay. Then, so, next natin gawin. So, punta tayo class doon sa dito sa site na to. Yung itong lipsum.com. Yan. So, lipsum.com. Then, copy lang kayo ng any info. So, kahit saan dyan. So, ito na lang. For example, ito. So, copy natin dun sa ating paragraph. So, replace natin to. Itong paragraph na to. Okay. So, enter nyo lang. So, para lang may content. So, isa pa. Lagay pa tayo.
So, para may content lang tayo. Okay. So, save and refresh. So, ayan. Meron ng laman. Okay. Yan. So, lagyan natin ng konting break dito. Break line. So, para may space lang ulit. Okay. Yan. Save, refresh. Yan. Okay. Then, siguro, another, ano pa tayo? Another break line dito. Okay. So, dito. So, lagay lang tayo ng break line or line break. So, yan. So, lagyan pa rin natin siya ng another laman pa dito. Okay, so gawa tayo ng paragraph. So, another paragraph. Then, class. Then, yung lead natin. So, same details na lang din. Okay, hindi naman natin naiintindihan nakasulat yan. Okay, para lang may laman siya. Okay. Okay. So, yan. I-save lang ulit natin. Then, refresh. So, meron na tayong dalawang content. Then, dito sa pinaka-center niya. So, mag-insert lang kayo ng image. Okay. IMG SRC. Then, yung folder, which is yung image. Then, for example, any picture. Sa akin kasi may picture na ako nakalagay dyan. So, ayan yung name ng image ko. Then, lagay tayo ng class name. So, lagay natin ay IMG. Then, thumbnail. Ayan. Okay. Save and refresh. So, ayan na. So, nabubuo na yung ating sample blog. Then, so, lagyan natin ng space ulit. So, lagyan lang tayo ng another break line or line break dito. So, para may konting space. So, ayan. Mas okay yan, ano. Then, medyo i-move na natin itong taas na to. Ito. So, just simply copy. Then, lagay natin siguro sa taas na lang, ano. After nung may topic. Ito, dito. Ayan, dito. Ayan. So, save. Refresh. So, ayan. Okay. So, ito yung sample content natin nung ating blog. Okay? So, continue lang tayo sa ating tutorial. So, next natin class is yung About Us. No? So, pagganahin natin yung About Us. So, from post.php, so, save as lang natin siya. So, i-save as natin siya as about.php. So, file, save as. So, lagyan lang natin about.php. Yan. So, eto na. Meron na tayong about.php. Then, i-remove natin. So, eto. Tanggalin na natin to. So, yung image. Okay. So, save. Then, refresh. So, dun tayo sa about. Ayan. So, tanggalin na rin natin tong itong time, tsaka ito. So, ayan. Pati itong post na to. Hindi na natin kailangan to. Then, pati itong break line. So, yung ano na lang siguro yung paragraph. Okay. Ayan. Then, so, save lang natin. And, refresh. Okay? So, okay na ba? So, next, lagyan natin class ng, lagyan natin siya ng header. Okay? So, dito natin siya ilagay sa banda dito. Okay?
So, dito sa may bandang ito. Okay. So, lagay tayo class ng divider. Okay. So, lagay natin dito. Taas pa natin ng konti. Ayan, dito. So, bali parang paragraph lang din natin. So, after nung row. Okay, dito na lang sa part na to. So, lagay tayo ng div tag. Ayan, div. Close natin dito. Then, lagay natin page header. So, class equals double quote the page header. Okay. Then, lagay tayo ng h1. Okay. h1. Lagay natin about us. So, ayan lang naman yan. So, save natin, then refresh. So, ayun, ako, nasa dulo siya. So, center mo na lang. Okay. So, lagyan natin ng class equals double quote text center. Save and refresh. Okay. So, yan na yung about us natin. Pero, mas maganda siguro, ilagay natin to sa column. Ano? So, balik tayo rito. So, din sa may lead, maglagay tayo ng class name. So, for example, any class name naman. So, mcol for multiple column, for example. Then, copy natin to. Copy. Doon tayo sa style. Then, type mo lang. Yan. Kunin mo lang yung class na ginawa natin. Oops. Then, gumamit kayo class nung WebKit. So, yan. WebKit. Then, column. So, count. Call. 3. Yan. 3 lang siya. So, save. And, refresh. So, ayun. Mas okay. Yan ang mas bagay. So, yan yung sa about natin. About us. No? So, ito yung home. Okay. Then, ito yung post natin. About dun sa gusto natin i-vlog. About us. So, naglagay tayo ng search. Then, yung contact us, actually, marami naman tayong nagawa niyan. So, dun sa portfolio, meron na rin tayo. So, i-update yun na lang. Kayo na lang yung maglagay nung contact. Okay? Then, for activity actually class, it's better na ayusin nyo pa. Pagandahin nyo pa. So, lagyan nyo pa ng content. So, i-enhance nyo pa yung ating blog project. Okay? So, sana ay nakuha. So, pakita ulit natin yung home. So, lagyan nyo ng topic talaga para mas maganda. Then, bahala na kayo kung ano pang gusto nyong ilagay about us. Okay? So, ayan. So, then, yung ating post. Okay. Then, sa contact us, dagdagan nyo na lang. So, ito yung example ng search natin. Okay? So, yan na. Okay na to. Yan yung ating blog project. So, do sa next project natin, so, gagawa na tayo ng e-commerce website.